Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 816 hanggang 830. Kabanata 816. Ang nakakatakot na siyam na digit na balanse ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Dalton at ng kanyang kasamahan. Mariing kinurot ni Dalton ang hita niya para kumpirmahin na tama ang nabasa niyang numero at hindi naghahalusinate. Sa totoo lang, nasaan man ang isang tao, sapat na ang siyam na digit na balanse sa bank account ng isang tao para mabigla ang sinuman. Naramdaman ni Dalton na natuyo ang kanyang lalamunan at namamanhid ang kanyang anit. Maaari niyang i-claim na peke ang numero kung si Jasper ay nagdala ng sarili niyang makina, ngunit ito ay isang makina na dala ni Dalton mula sa kumpanya at ginawa ito upang suriin ang balanse sa card ng isang customer. Walang paraan na magiging mali. Ibig sabihin totoo ang balanse sa card. Ito ay pera na maaari niyang bawiin anumang oras. Sa muling pagtingala kay Jasper, hindi nang ahas si Dalton na maging walang galang. Nanginginig, nawalan ng masabi si Dalton. Tapos ka na bang mag-check? Tanong ni Jasper. Oo. Agad na naging alerto si Dalton at mabilis na sumagot, magalang na iniabot ang debit card kay Jasper gamit ang dalawang kamay. Ang malaking pagbabago sa ugali ay dahil alam nila, mula sa balanse sa kanyang bank account, na ang taong ito na may lahing Summer ay hindi isang taong kaya nilang masaktan. Si Dalton ay nagsimulang pawisan ng hindi normal. Habang naghahanap siya ng mga salita, nagpatuloy si Jasper sa pagsasalita. Medyo kulang ako sa oras ngayon dahil may importante akong meeting sa loob ng ilang minuto, kaya't mabilis at maigsi nating asikasuhin ang mga pamamaraan. Napaiyak si Dalton sa sinabi ni Jasper. Salamat sa iyong pag-unawa, Mr. Lane. Hayaan mong ipakilala ko muna sa iyo ang pinakabagong G500. Ang G500 ay isang pribadong eroplano na ginawa para sa mga VIP na tulad mo, Mr. Lane. Maaari itong umabot sa bilis ng Mach 0.8 airborne, na 0.8 beses ang bilis ng tunog. Ito ang pinakamabilis na pribadong eroplano sa mundo, at ito. Itinaas ni Jasper ang kanyang lupain para matakpan si Dalton at mahinahong nagsalita, ang ibig kong sabihin ay ang pagpirma kaagad ng kontrata. Hindi ko na kailangang malaman ang mga detalye. Napakunot noo, lumingon si Dalton sa kanyang kasamahan. Sa totoo lang, nakipag-ugnayan sila sa ilang mayayamang customer na isinasaalang-alang na nagbebenta sila ng mga pribadong eroplano. Gayunpaman, kahit mayayamang customer ay may posibilidad na magtanong tungkol sa mga detalye ng eroplano, tulad ng mga normal na tao na may mga sasakyan, dahil ito ay isang pagbili ng 10 milyong US dollars. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Dalton at ng kanyang kasamahan ang ganoong mamadaling customer. May mali ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper. Hindi niya hinarap ang mga ito dahil sa pagmamaliit sa kanya, dahil pinahintay niya sila ng walang layunin ng mga 5 oras. Kahit na ang pinakamatyagang tao ay may mga limitasyon at si Jasper ay hindi magiging calculative tungkol dito sa kanila. Gayunpaman, ang katotohanan na ang dalawang ito ay tila madaling matigilan ay nagpaisip kay Jasper kung sila ay maaasahang mga tindero o hindi. Hindi, walang problema. Mabilis na sumagot si Dalton, nakita kung paano nagsimulang makaramdam ng disgusto si Jasper. Mabilis siyang naglabas ng isang dokumento at ipapasa na sana kay Jasper nang pumasok sa executive lounge ang isang middle-aged na lalaki na nasa 40s. Nadatnan ni Doyle si Jasper sa unang tingin nang makarating siya sa executive lounge. Bagamat hindi pa niya nakilala ang lalaki, tiyak na nakita ni Doyle ang mga larawan ni Jasper. Agad na naglakad papunta kay Jasper. Magalang na nagsalita si Doyle, "Hello, Mr. Lane. Ako si Doyle, personal life assistant ni Mr. Bennett. Nag-usap na tayo sa phone kanina." Bumangon si Jasper at nakipagkamay kay Doyle sabay ngiti. "Pasensya na po, Mr. Doyle, pero parang kailangan pa kitang hintayin ng kaunti.
May kontrata akong pipirmahan. Ikaw ba si Mr. Doyle? Isang sobrang excited na boses ang umalangaw-ngaw sa kanilang tabi. Nilingan ni Doyle si Dalton at ang kanyang kasamahan na tuwang-tuwa na nakatingin sa kanya. Mr. Doyle, ako si Dalton. Kami ay mga empleyado ng Gulfstream Aerospace sa ilalim ng General Motors. Nagkita kami minsan noong nag-maintain kami ng private plane ni Mr. Bennett noong nakaraang taon. Kumusta si Mr. Bennett? Nanginginig ang boses ni Dalton sa tuwa. Parang sanay na si Doyle sa mga ganitong eksena. Isang maliit na ngiti ang ibinigay niya at magalang na sumagot, medyo maayos naman siya. Umiinom pa rin siya ng isang bote ng Coke sa isang araw at nagpipilit na magkaroon ng 2 beef burger sa hapon. Ang galing! Nandito ka ba para imbitahan si Mr. Lane, Mr. Doyle? Siya ang bago nating customer. Nang marinig ni Doyle si Dalton, gulat na tumingin si Doyle kay Jasper at nagtanong, pinaplano mo rin bang bumili ng pribadong eroplano, Mr. Lane? Ngumiti si Jasper. Naisip ko na dahil marami akong lipad sa hinaharap, mas maginhawang magkaroon ng sarili kong pribadong eroplano. May maitutulong ba ako? Medyo malapit ako sa presidente ng Gulfstream Aerospace at si Mr. Bennett ay isa sa kanilang mga shareholder. Natitiyak kong matutuwa si Mr. Bennett na tulungan kang makakuha ng isang kasiya siyang diskwento. Masiglang wika ni Doyle. Ngumiti si Jasper. Ayos lang, pumipirma na rin ako ng kontrata. Kailangang tingnan ng isa ang oras, lugar, at kung kanino pagdating sa pagkuha ng mga pabor. Hindi naniniwala si Jasper na ang pabor kay Winston Bennett sa kaunting pera ay isang karapat-dapat na kalakalan. Not to mention na walang pakialam si Jasper sa discount. Makakabili sana siya ng Falcon 2,000 kay Henry kung gusto niya ng mura. Dagdag pa, mayroong isang hindi nakikita ngunit tunay na presyo na babayaran para sa pagkuha ng isang diskwento sa pamamagitan ng pangalan ni Winston Bennett. Ito ay isang pangkalahatang pagkawala. Habang nagsasalita siya, direktang kinuha ni Jasper ang kontrata kay Dalton at pinirmahan ang kanyang pangalan. Ililipat ko ang deposito sa account ng iyong kumpanya ngayon at babayaran ko ang natitira ng buo kapag ibinigay mo ang pagmamay-ari ng eroplano. Mas gugustuhin ko kung makumplito mo ang mga pamamaraan ng mas mabilis hanggat maaari gaya ko. Nagpaplanong bumalik sa aking sariling bansa sa ilang sandali, wika ni Jasper. Walang iba si Dalton kundi ang lubos na paggalang kay Jasper, isang lalaking mahilig mag-afternoon tea kasama si Winston Bennett. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip ng kung ano-ano habang mabilis siyang sumagot. Siyempre, Mr. Lane. Dadalhin namin ang lahat ng mga pamamaraan para sa iyo upang maipagmamalaki mong makabalik sa iyong bansa sakay ng sarili mong pribadong eroplano, ang unang Gulfstream G500 sa mundo. Salamat. You have quite the way with words, ngumiti si Jasper. Matapos makipagkasundo sa pagbili ng private plane, hindi na nagtagal si Jasper at sinundan si Doyle palabas ng hotel. Isang Maybach ang naghihintay sa kanila sa pintuan. Si Doyle ang personal na nagbukas ng pinto ng sasakyan para kay Jasper at nakapasok na lamang pagkatapos ay naayos na si Jasper sa loob. Saka lang dahan-dahang pinaandar ang sasakyan. Ito ay isang eksena na nakuhanan ng ilang mga reporter na naghihintay sa labas ng hotel. Agad na naging mainit na paksa sa publiko ang relasyon ng may-ari ni Sena na si Jasper at Winston Bennett. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 817. Bilang pandaigdigang kinikilalang stock god, si Winston Bennett ay nakagawa na ng pangalan para sa kanyang sarili noong 1990s, financial industry sa buong mundo. Bagamat ang industriya ng pananalapi ay itinuturing na isa sa mga mas sophisticado at sarado, tunay na ipinakilala ng lalaki ang kanyang pangalan sa mga ordinaryong tao nang magsimula siyang mag-auction ng kanyang tanghalian para sa kawang gawa noong taong 2000. Naalala pa rin ni Jasper na sa taong ito noong 2001, ang tanghalian ni Winston Bennett ay isusubasta sa halagang $18,000, na siyang pinakamura sa kasaysayan. Sa taong 2020 sa kanyang nakaraang buhay, muling nagkatawang tao si Jasper bago ang auction sa taong iyon. Ang pinakahuling naalala niya ay noong 2019. Maaaring magtanong kung magkano ang na-auction ng kanyang tanghalian. $4.56 million, na 31.54 million summer dollars ayon sa exchange rate noong panahong iyon.
Laging iniisip ni Jasper na si Winston Bennett ay gumawa ng isang mahusay na hakbang sa pamamagitan ng paggawa nito. Dahil ito ay nakakuha sa kanya ng katanyagan at aktwal na mga benepisyo. Habang ito ay ginawa sa ngalan ng kawanggawa, ang matalas na mata at pag-unawa ni Jasper sa mga bagay-bagay ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao. Alam niya na ang pag-auction ni Winston Bennett ng kanyang tanghalian ay isang mas komplikado at matalinong kasanayan sa negosyo. Hindi kailanman mauunawaan ng mga ordinaryong tao kung bakit may gumagastos ng 10-10 milyon para sa isang plato ng steak na kinain noon ni Winston Bennett, ngunit ang pagtaas ng reputasyon ay nagkakahalaga ng halagang binayaran. Tahimik na dumaan ang Maybach sa mga kalye at boulevard ng New York bago ito tuluyang nakarating sa isang tila normal na restaurant sa tabi ng mga lansangan. Napagtanto ni Jasper na tila matagal nang nakatayo sa entrance ng restaurant ang isang puting matandang lalaki. Ang lalaking iyon ay ang maalamat na si Winston Bennett, isang matandang lalaki na may mabait na ngiti na hindi nawala sa kanyang mukha. Bumaba na si Jasper sa sasakyan bago pa siya mabuksan ni Doyle, at tinahak niya ang daan patungo sa papalapit na si Winston Bennett. "Hello, Mr. Bennett," isang karangalan na makatanggap ng imbitasyon na samahan ka sa afternoon tea. "Sigurado akong magiging napakasaya ng pag-uusap natin ngayon," unang nagsalita si Jasper. Kinamayan ni Winston si Jasper at malumanay na nagsalita, "Mr. Jasper, bagamat ito ang unang beses na nagkita tayo, dapat kong sabihin na labis akong humanga sa iyong mga nagawa. Tuwang-tuwa din ako na makita ang napakagandang talento na lumabas mula sa mahiwagang Summerland sa silangan. Ang aking bansa ay may isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito rin ang isa lamang sa 4 na sinaunang sibilisasyon na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Naniniwala ako na ang kulang sa atin sa bahay ay mga pagkakataon. Ngayong lumitaw na ang mga pagkakataon, sigurado ako na mas marami lang ang tulad ko na gagawa ng pangalan sa labas ng bansa para malaman ng mundo." Si Jasper ay hindi masyadong mapagpakumbaba o mayabang ng magsalita, at ang kanyang pagtitiwala sa kanyang sariling lahi ay ginantimpalaan ng paghanga ni Winston. Magiging limitado ang tagumpay ng isang tao kung hindi man lang niya mahal ang kanyang bansa at ang mga tao nito. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa habang papasok sa restaurant. Normal na restaurant iyon at parang walang kakaiba sa loob. Kung isa sa alang-alang ang oras ngayon, ang restaurant ay medyo walang laman. Dalawa lang ang waiter kasama sina Jasper at Winston ang tanging customer. Dapat ay regular na si Winston dito, para sa mga waiter ay tila hindi masyadong excited sa paningin ng lalaki. Binati lang nila siya at tinanong kung gusto niya ang karaniwan. Lumingon si Winston kay Jasper at nagpakilala, "I love the food at this restaurant so I chose to meet you here. May gusto ka bang kainin, Lane?" "Ako mismo ay medyo gusto ang kanilang karne ng baka Wellington. Napaka-authentic nito." "Sige, kukuha ako ng beef Wellington na may fruit salad at isang tasa ng tsaa." Habang hindi sanay si Jasper na kumain ng western food, wala siyang ibang choice kundi sumama sa host. Gutom na gutom si Jasper kung iisipin ay wala pa siyang kinakain mula nang magising siya ng hangover, kaya ang malaking bahagi ng beef Wellington ay talagang masarap ang lasa. "Dapat magpasalamat ako sa pahayag na inilabas mo noong unang araw na nagsapubliko si Sena, Mr. Bennett. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko akalain na aabot sa $122 ang share prices ni Sena," sabi ni Jasper kay Winston matapos ang kalahati ng kanyang pagkain. Ngumiti si Winston at sumagot, "Ito ang kadalasan kong ginagawa, naglalabas ng statement pagkatapos kong bumili ng ilang porsyento ng mga share. Wala itong dapat ipagpasalamat sa akin." Dagdag pa, "Kahit na hindi ako naglabas ng anumang pahayag, sigurado akong may makakaalam mula sa na-publish na data sa lalong madaling panahon o huli. Ngunit magkakaroon ng iba't ibang mga implikasyon sa publiko kung sila mismo ang makakaalam nito at kung ikaw mismo ang maglalabas ng pahayag tungkol dito. Iba rin ang epekto at oras na kinuha nito," seryosong wika ni Jasper. Ngumiti si Winston at dahan-daang sinabi, "Lane, inimbitahan talaga kita ngayon dahil gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo." "Negosyo?" Ibinaba ni Jasper ang kanyang mga kubyertos at matamang tumingin kay Winston, naghihintay sa isa pang magdetalye. Gaya ng inaasahan,
Hindi pinahintay ni Winston si Jasper ng masyadong matagal at mabilis na nagsalita. Lane, nagmamay-ari ka ng kumpanyang tinatawag na Terryzone Inc. sa Summerland, tama. Agad na itinaas ng pangungusap na iyon ang mga depensa ni Jasper. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, mahinahong sumagot si Jasper, hindi ko sasabihing pag-aari ko ito. May grupo ng mga founder si Terryzone at sumang-ayon ako na habang nagmamay-ari ako ng mayorya ng shares, hindi ako makikialam sa pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya. Ngumiti si Winston na para bang nakita niya ang lahat ng iniisip ni Jasper. Naiintindihan ko, pareho kaming ginagampanan madalas, naghahanap ng mga promising na kumpanya at namumuhunan sa kanila para kumita sa huli. Ngunit ang pagkakaiba ay ang mga kumpanyang namuhunan ka sa huli ay lahat ng mga kumpanyang may walang limitasyong potensyal. Ang iyong pag-iintindi sa kinabukasan ay isang bagay na walang sino man ang maihahambing at ang Terryzone Inc. na ito ay isa sa pinakanamumukod-tangi sa kanilang lahat. Nagliwanag ang tingin ni Winston sa sobrang interes. Sa masasabi ko, balang araw ay magiging isang entity na napakalaki ang Terryzone na mabibigla ang lahat. Ito ay magiging paksang pinag-uusapan ng lahat sa panahon ng internet, ngunit nakakahiya na nauna ka sa akin. Sa buong katapatan, kung hindi dahil sa katotohanang imposible, si Jasper ay maaaring seryosong maghinala na si Winston ay isa pang reincarnated na tao. Masyadong tumpak ang pananaw ng matandang ito. Naipakita na ni Terryzone ang mga kalakasan nito, ngunit matagal pa bago ito naging isang pambahay na pangalan. Lalo na ang base ng negosyo ng Terryzone, ang instant messaging domain, na makikilala bilang social networking domain kapag lumawak ang konsepto sa hinaharap. Sa sandaling iyon, noong taong 2001, walang sino man sa mundo ang may ideya kung paano ganap na mababago ng pakikisalamuha sa internet ang paraan ng pakikisalamuha ng mga tao. Ngunit napagtanto na ito ni Winston Bennett. Interesado ka ba sa Terryzone Inc., Mr. Bennett? Kailangang magtanong ni Jasper. Ako, diretso at prangka na sagot ni Winston. Kung maaari, handa akong mag-invest ng $1 bilyong para bilhin ang lahat ng Terryzone shares na mayroon ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 818. Napangiti si Jasper sa sinabi ni Winston. $1 bilyong. Iyon ay isang astronomical na halaga pa rin noong taong 2001 kung kailan ang lahat ng mga pera ay malubhang pinababa ang halaga. Ang nasabing pera ay sapat na upang ang isang lubos na mahirap na tao ay nasa nangungunang 1% ng pinakamayayamang tao sa mundo. Mga taong nagpaalipin para sa isang mas mahusay na kalidad ng buhay, ngunit gaano karaming mga tao ang maaaring kumita ng napakaraming pera sa buong buhay nila. Ito ay tiyak na isang nakakumbinsi na presyo. Iyan ay isang napakaakit na presyo na iyong inaalok, Mr. Bennett, Jasper komento. Nanghihinayang napailing si Winston sa naging tugon ni Jasper. Gayunpaman, pakiramdam ko ay hindi ka papayag sa panukalang negosyo na ito. Talaga, walang pagdadalawang isip na pag-amin ni Jasper. Napakahalaga sa akin ng Terryzone. Ito ay isang pangunahing bahagi ng aking mga plano para sa aking karera sa negosyo na hindi ko kayang mawala. Kaya maliban na lang kung nagmumungkahi kang bilhin ang buong kinabukasan ko, humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko ito maibebenta sa iyo. Natawa si Winston kasabay ng sinabi ni Jasper. Iyan ay isang napaka-interesante na paraan ng pagsasalita. Nagawa mong tanggihan ako ng hindi masyadong awkward. So, Lane, magkano ang future mo? Gusto mo ba talagang gumawa ako ng tantya, Mr. Bennett? Tanong ni Jasper. Haha, tumawa ng malakas si Winston at nagsalita, sana magkaroon pa tayo ng mas maraming pagkakataon na magkatrabaho sa hinaharap. Sigurado akong gagawin natin, paninindigan ni Jasper. Sinimulan na ni Jasper ang pagsubok sa online na pagbabayad, maging ito para sa online shopping o para sa pakikisalamuha online. Ito ang mga pangunahing tampok na magbabago sa mga panuntunang ginagampanan ng mundo, at titiyakin ni Jasper na ang lahat ng teknolohiya ay kumalat sa buong mundo. Si Winston ay gumawa ng isang malaking pangalan para sa kanyang sarili sa Estados Unidos at maging ang karamihan sa kanluran, kaya isa siya sa pinakamahalagang kandidato para sa pakikipagsosyo sa hinaharap. Kaya naman naniwala si Jasper na tiyak na magkakaroon sila ng pagkakataon na magkatrabaho sila. Pagkatapos ay i-toast natin ang ating kinabukasan. Si Winston, isang mahusay na fan ng Coke,
ay itinaas ang kanyang tasa nito na ini-toast ni Jasper sa isang tasa ng kape sa halip na alkohol. Gabi na nang bumalik si Jasper sa Maybach na inihanda ni Winston para sa kanyang pagbabalik sa hotel. Bagamat hindi pinatatag ng dalawa ang anumang hinaharap na pakikipagsosyo, ang pag-uusap ngayon ay nag-iwan sa dalawa ng pagkakataon para sa masayang pagpupulong sa hinaharap. Pareho nilang inasahan ang araw na magkakatrabaho sila sa hinaharap. Pagbalik sa hotel, nakatanggap si Jasper ng abiso mula sa General Motors. Tinulungan nga siya ni Winston na makakuha ng ilang mga pakinabang nang malaman niyang bumili si Jasper ng isang Gulfstream G500. Naghanda ang Gulfstream ng isang profesional na crew na magpapalipad kay Jasper pabalik sa Summerland. Ang pangkat na ito ay mananatili upang tulungan si Jasper na sanayin ang sarili niyang pangkat ng mga flight crew at turuan sila kung paano lumipad sa pinaka-advanced na pribadong eroplano sa mundo. Ito lamang ang nakatipid kay Jasper ng $500,000. Bilang karagdagan, ang Gulfstream ay magbibigay din kay Jasper ng 3 taon ng libreng serbisyo sa pagpapanatili, na makakatipid kay Jasper ng hindi bababa sa $2 milyong. Ito ay isang kalamangan ng pagkakaroon ng higit pang mga kaibigan. Siyempre, palaging makakabili si Jasper ng mga naturang serbisyo gamit ang pera, ngunit hindi ito magiging maginhawa o matulungin. Kailangang malaman na si Winston ay isang shareholder ng General Motors at Gulfstream Aerospace, kaya ang kanyang mga salita ay kasing lakas ng chairman ng Gulfstream. Sa kanyang sariling eroplano, naisip ni Jasper si Henry at agad na tinawag ang isa pa. Pagkatapos ay nalaman niyang umalis si Henry para kunin ang sarili niyang Falcon 2000. Upang quote Henry, siya hindi makapaghintay upang ipakita off anymore. Ang lalaki ay kumuha ng 12 ng mga larawan ng kanyang bagong eroplano, at kalahati ng mga Circle of Trust Fund ng Harbor City ay alam na ngayon na si Young Master Lo ay bumili ng pribadong eroplano gamit ang kanyang sariling pera. Kung hindi dahil hindi pa bagay ang Wet Talk Memories, trending na sana ang lalaki sa buong bansa. Ngayon na ang lahat ng ito ay natugunan, si Jasper ay naiwan sa isang huling isyu. Isang huli at pinakamahalagang isyu sa lahat. Ang pulong sa mga tagapagtatag ng Google. Google. Ito ay isa sa mga pinakadakilang kumpanya sa ika-21 siglo. May isip lamang ng isa kung gaano kalakas ang kumpanyang ito. Dahil sa mga kadahilan ng pampulitika, maaaring hindi gaanong alam ng mga ordinaryong tao sa Summerland ang tungkol sa impluwensya ng kumpanyang ito. Ngunit sa labas ng Summerland, ang impluwensya ng Google ay kagilahil-alas. Ito ay isang kumpanya na nagsimula sa pamamagitan ng mga search engine at ang katayuan nito sa domain ng search engine sa buong mundo ay maihahambing sa katayuan ni Terryzone sa social networking domain ng Summerland. Higit pa rito, malapit nang gumanap ang Google ng aktibong papel sa mga advanced na industriya gaya ng artificial intelligence, cloud computing, at biotechnology. Para bang ang Google ay napakahusay sa bawat industriyang pinasok nito at hindi kailanman nabigo noon. Halimbawa, nagpasya din ang Google na makipagsapalaran sa mga operating system ng mobile phone at malawakang ginagamit ang produktong kanilang naisip. Ang operating system ay pumunta sa pamamagitan ng Android. 87% ng mga mobile phone sa mundo sa merkado ang gumamit ng operating system na ito. Kung hindi dahil si Steve Jobs ng Apple na siya mismo ang tao, ang Android ay nanag sa mundo. Salamat kay Todd, nakipag-ugnayan si Jasper sa dalawa sa mga tagapagtatag ng Google, sina Page at Brin. Ang parehong partido ay sumang-ayon na magkita sa Hilton Hotel makalipas ang 3 oras. Natarante si Jasper dito. Malinaw kung natatandaan na ang unang opisina ng Google ay isa talaga sa garahe ng kanilang babaeng kaklase. Nakakuha lang sila ng aktwal na kumpanyang may mga opisina pagkatapos nilang makatanggap ng sapat na pondo makalipas ang kalahating taon. Ngunit sinabi ng dalawa na darating sila sa hotel sa loob ng 3 oras, ibig sabihin ay nasa New York sila. Ano ang ginagawa nila sa New York, kung gayon? Kuwait. Kasabay nito, sa isang marangyang opisina sa isa pang sulok ng New York City. Isang batang taga-kanluran na nakasuot ng puting suit at leather na sapatos ang nakaupo sa likod ng kanyang mesa sa opisina. Ang mga katangian ng lalaki ay puno ng pagmamataas at kawalang interes habang nakatitig sa hindi mapakali na binata sa kanyang harapan. Ang aking ama ay si Rogers, ang presidente ng Quantum Fund, at ako ang senior investment manager sa Lehman Investments.
How dare you reject me and turn to cooperate with a summer businessman? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 819. Dahil sa sobrang lakas ni Morrison, mukhang nahihiya at natatakot sina Paige at Bryn. Habang silang tatlo ay magkapareho ang edad, si Morrison ay lumaki sa isang mayamang pamilya at nakatanggap ng pinakamahusay na edukasyon na magagamit. Nang siya ay nagtapos, nakakuha siya ng trabaho sa world-class na Lehman Investment Bank sa gitnang pamamahala. Para naman kay Paige at Bryn. Ang pamilya ni Paige ay maaari pa ring ituring na medyo makapangyarihan, ngunit si Bryn ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya. Not to mention that Paige's family background is nothing compared to Morrison's. Wala kaming intensyon na saktan ka, Mr. Morrison, ngunit naiintindihan mo na ang pakikipagtulungan ay dapat gawin sa mga karaniwang batayan, hindi bababasa. At naniniwala kami na ikaw. Ang ibig kong sabihin ay masyadong malupit ang mga kondisyon ng Lehman Investment Bank. Sa pamamagitan ng pagbili ng 80% ng aming mga share na may 60 milyon pati na rin ang pagtanggap sa iyo bilang aming operational supervisor, mawawala sa amin ang lahat ng inisyatiba. Sumulyap si Paige sa kapareha at nahihirapang magsalita. Hindi namin posibleng tanggapin ang mga ganitong malupit na kondisyon. Napangisi si Morrison at nakasando sa upuan habang malamig ang pagsasalita. Kailangan mong malaman na mayroong hindi bababa sa 8,000 hanggang 10,000 na mga startup na kumpanya na tulad mo sa United States. Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba mo sa kanila? Ang pinagkaiba lang, gusto kita at willing akong mag-invest. Ngunit pinapuna mo ako sa pagkakaroon ng malupit na mga kondisyon. Ano ang iniisip mo na ang isang maliit na kumpanya na tulad mo ay makakahanap pa rin ng iba pang mapagkukunan ng pamumuhunan pagkatapos tanggihan ang Lehman Investments, ha? Kumuyam ang panga ni Paige sa sinabi ni Morrison at sumagot, may mga ibang tao na interesado sa aming kumpanya, kahit papaano. Yung lalaking may lahing Summer. Lalong nanunuya ang ekspresyon ni Morrison. Ang Summerland ay walang iba kundi isang mahirap, hindi maunlad, at feudal na bansa. Ang tanging mga tao na makikita mo doon ay mga scammer at ruffians. Alam ba nila kung ano ang internet? O ano ang kumpanya ng teknolohiya? Kayo ay mga tao ng Estados Unidos, at gayon pa man ay ibinababo mo ang iyong sarili para lamang makatrabaho mo ang mga mababang taong may lahing Summer. Napakawalandiya. Napakunot naman ang noo ni Paige at magsasalita na sana nang hilahin ni Bryn ang kamay niya para pigilan siya. Matapos pigilan si Paige, binigyan ni Bryn si Morrison ng isang apologetic smile. Nakikipag-ugnayan lang kami sa kanila, Mr. Morrison. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang taong ipinakilala ni Mr. Todd. Bumili siya ng 27% ng mga bahagi ng Google mula kay Mr. Todd. Kahit hindi pag-usapan ang terms of cooperation sa kanya, tama lang na makipagkita tayo sa kanya considering he's one of our shareholders. Kaya ginagamit mo ang pangalan ni Todd para tumahimik ako. Napangisi si Morrison. Sino si Todd kung ikukumpara sa aking ama? Oo, syempre. Ngumiti si Bryn, mas matyaga kaysa kay Paige. Ngunit hindi kami ikaw, Mr. Morrison. Mayroon kang makapangyarihang pamilya na sumusuporta sa iyo at ikaw ang senior investment manager ng Lehman Investments. Kami ay mga tagapagtatag lamang ng isang maliit na kumpanya ng pagsisimula. We don't have any power at also we don't really have a choice pagdating sa maraming bagay. Ang sobrang mapagpakumbabang ugali ni Bryn ay bahagyang nagpapaliwanag sa madilim na ekspresyon ni Morrison. Hindi masama. At least, gumagalang ka kapag nagsasalita ka. Pumunta ka kung kailangan mo. Ngunit tandaan na ang aking mga kondisyon ay narito. Mas mabuting magdesisyon ka ng mabilis dahil kung magbago ang isip ko, hindi kita ililibang kahit na pumunta ka sa pintuan ko para magmamakaawa. Oo, syempre. Tiyak na pag-iisipan namin ito at bibigyan ka ng kasiyasang tugon, Mr. Morrison. Wika ni Bryn at kinaladkad ang isang nakatuwang Paige palabas ng kwarto. Pagkaalis nila, isang maganda at makinis na sekretarya ang pumasok sa silid. Sinampal siya ni Morrison sa puwitan. Ipaalam sa isang tao kung sino ang taong iyon na may lahing Summer na nakikipag-ugnayan sa Google.
Isang napaka-promising na kumpanya ng Google at ang pamumuhunan sa mga ito ay makakatulong sa akin na ipaglaban ang posisyon bilang presidente ng sangay ng rehiyon ng Terra. Walang paraan na hahayaan ko ang isang mabahong tao mula sa Summerland na sirain ang aking mga plano. Napaka-promising na kumpanya. Tanong ng sekretarya. Pumayag na ang Yahoo na gamitin ang teknolohiya ng search engine ng Google. Yan ang sabi ng tatay ko. Wala pang nakakaalam tungkol dito. Kahit ang Google mismo ay hindi na-inform. Agad natataas ang presyo ng Google sa merkado sa oras na lumabas ang balita. Ang mga idiot lang ang mag-iisip na ang Google ay isang ordinaryong startup. Kuwait, dumating sina Page at Brin sa DoubleTree by Hilton Hotel 1.5 oras pagkatapos nilang umalis sa opisina ni Morrison. Laking gulat nila nang makita si Jasper na nakatayo sa may entrance para batiin sila. Nakaupo sa kotse, si Page, na kanina pa may suot na madilim na ekspresyon sa mukha dahil kay Morrison the entire ride over, biglang lumingon kay Brin nang makita niya si Jasper na nakatayo sa may entrance mula sa malayo. Brin, mas gugustuhin kong tanggapin ang taong ito na may lahing Summer na pamumuhunan kung ang kanyang mga kondisyon ay hindi masyadong malupit. Bakit? Tanong ni Brin. Tingnan mo. Itinuro ni Page ang silwete ni Jasper na lalong lumilinaw habang ang sasakyan ay papunta sa kanya at sinabing, nakangiti kami habang nagsusumamo sa iba na mag-invest sa amin sa lahat ng ito, ngunit sino ang lumabas para batiin kami dati? Napakatagal na panahon na simula nang tretuhin ako ng ganoong kagandahang loob. Pinaparamdam niya sa akin na nirerespeto niya ako. Bumaba ang tingin ni Brin kay Jasper habang tahimik na ibinuka ang kanyang mga labi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 820. Ikinagagalak kong makilala kayong dalawa. Inabot ni Jasper ang kamay ni Page at Brin habang nagsasalita, papalapit sa kanila pagkababa nila ng sasakyan. Kinamayan ni Page si Jasper at nakangiting nagsalita, "Hello, Mr. Lane. Ako si Page at ito si Brin, kami ang mga co-founder ng Google. Isang karangalan na makilala ka. Ikinagagalak kong makilala ka rin." Sa totoo lang, nakita ni Jasper ang mga larawan ng 2 taong ito sa kanyang nakaraang buhay. Si Page ay isang shot-in na nahuhumaling sa teknolohiya, isang direkta at prangka na tao. Habang ang Google ay nasa pinakamahirap na yugto ng pagpapapisa ng itlog, higit na umasa sila sa kabutihang loob upang madaig ito. Si Brin naman ay mas pinigilan at may taktika. Mas businessman siya kaysa kay Page. Nang lumago ang Google, madalas na naging mukha ng Google si Page ngunit ang tunay na kontrol sa kumpanya ay nasa kamay pa rin ni Brin. Siya ay isang mababang profile na tao na may pagpipigil sa sarili. Pagkatapos ng mabilis na usapan, inimbitahan ni Jasper ang dalawa sa restaurant ng hotel habang kumakain sila ng hapunan. Nakaupo pa lang sina Page at Brin nang mapagtanto nila na si Jasper ay may sensinang naghanda ng pagkain na tumutugon sa kanilang panlasa ng mga Hudyo. Sa totoo lang, Mr. Lane, nakakaramdam ako ng init mula sa iyo na hindi ko pa naramdaman sa panahong ito, sabi ni Page kay Jasper, na naantig. Ngumiti si Jasper. Nalaman ko na kayong dalawa ay Hudyo mula kay Mr. Todd, kaya pinahanda ko na lang ang hotel. Wala naman masyado, actually. Naniniwala lang ako na ang paggalang sa isa't isa ay ang pundasyon ng tiwala sa isa't isa sa pagitan ng mga tao. Nagkatinginan sina Page at Brin bago tumango. Ito lang ang nakakuha ng Jasper brownie points mula sa kanilang dalawa. Habang kumakain sila, nagsimula na ring makipag-chat si Jasper kay Page at Brin. Naging empleyado lang si Jasper ng isang maliit na kumpanya sa pananalapi sa Summerland noong nakaraan niyang buhay, kaya ilang beses lang siyang nakakain sa labas kasama ang kanyang superior, pabaya na ang mga nangungunang talento tulad nina Page at Brin. Ngunit narito si Jasper, kumakain ng hapunan kasama nila habang magalang nakausap ang dalawa kay Jasper. Ganyan ang buhay. Pagkatapos ng simpleng maliit na usapan, unang inilabas ng Page ang isyu ng pamumuhunan. Alam namin na binili mo ang 27% ng mga bahagi ng Google mula kay Mr. Todd. Mr. Lane, nakikita mo ba ang isang bullish trend sa hinaharap ng aming kumpanya? Tuwang-tuwang tanong ni Page, sabik na makilala si Jasper. Kung ihahambing sa kanila, mas marami ang naabot ni Jasper. Pareho silang nasa industriya ng .com,
At matagumpay na naipalabas sa publiko ang sena ni Jasper at napukaw ang sigasig ng mga namumuhunan sa Estados Unidos na mamuhunan sa industriya. Lumampas din sa $150 ang share price ni Sena sa loob ng ilang araw. Paumanhin, hindi ko masyadong kilala ang Google, kaya hindi ko masasabi kung mayroon akong bullish o bearish na paninindigan sa hinaharap ng iyong kumpanya. Ang paghanga ay isang bagay, ngunit si Jasper ay hindi makikipagkompromiso sa lahat pagdating sa negosyo, kahit na siya ay nahaharap sa hinaharap na malalaking pag-aaral. Lahat ng sinabi ngayon ni Jasper ay makakaapekto sa pamumuhunan at pamamahagi ng mga benepisyo sa ibang pagkakataon, kaya tiniyak ni Jasper na nagsasalita siya ng naaayon. Ignoring the disappointed look on the duo's face, Jasper continued, "To be honest with you, I bought 27% of your shares because of my friendship with Todd. Ang Google mismo ay hindi gumanap ng masyadong malaking bahagi sa aking desisyon. Balita ko kulang ka sa pondo." Sa ilang pangungusap lang, nagawa ni Jasper na maipasa sina Page at Brain, dalawang mayayamang negosyante sa hinaharap, sa isang emosyonal na roller coaster. Kasabay nito, mahigpit din niyang hinawakan ang inisyatiba ng negosasyon sa kanyang mga kamay. "Kami naman, ang aming kumpanya ay talagang nangangailangan ng mas maraming pondo para sa hinaharap na pag-unlad. Hindi para magbusina, ngunit ang aming teknolohiya ng patent search engine ay hindi mapapalitan sa buong mundo. Ang kailangan lang namin ay pondo para mapalawak ang negosyo ng aming kumpanya. Kapag mayroon na tayong pondo, sigurado ako na mas mapapaunlad pa tayo sa maikling panahon. Ipinapangako ko na hindi ka malulugi kung mag-i-invest ka sa amin, Mr. Lane." Nagmamadaling nagsalita si Page. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, idinagdag ni Brain, "Nakipag-ugnayan kami sa Yahoo 3 buwan na ang nakakaraan, Mr. Lane. At nagmungkahi kami ng pakikipagsosyo sa kanila. Handa kaming ibigay ang aming teknolohiya sa search engine sa kanila ng libre. Hindi pa naaaprubahan ang partnership, ngunit kapag naaprubahan na ito, agad nasasakupan ng search engine ng Google ang karamihan sa market share ng United States at makakalap kami ng malaking bilang ng data ng mga user sa maikling halaga ng oras. Ang lahat ng ito ay kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng Google." Parehong nakonsensya sina Brain at Page matapos sabihin ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng lahat, kasama ang kanilang mga sarili, walang sino man ang maniniwala na ang Yahoo ay makikipagsosyo sa isang hindi gaanong mahalagang kumpanya. Ang Yahoo ay kasalukuyang pinakamalaking web portal sa mundo at ang kumpanya ng teknolohiya na may pangalawang pinakamataas na presyo sa merkado pagkatapos lamang ng Microsoft. Ang Yahoo at Google ay milya-milya ang layo, kaya walang paraan na isaalang-alang ng una ang kanilang teknolohiya. Ngunit ngumiti si Jasper habang nag-aalala ang dalawa. Si Page at Brain ay sariwa pa sa mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 821. Alam ni Jasper na gagamitin ng Yahoo ang kanilang search engine. Alam din niya na ang partnership na ito ay makakatulong sa Google na makaipon ng malaking halaga ng teknolohiya at data, na makakatulong sa kanilang ganap na gawing perpekto ang Google search engine. Sumang-ayon lamang ang Yahoo sa pakikipagsosyong ito dahil hindi sila naniniwala na ang domain ng search engine ay magiging isang malaking kumikitang merkado. Nakita lang nila ang market ng search engine bilang isang maliit na direksyon para sa pinagsama-samang mga negosyo ng .com upang makakuha ng mas maraming teknolohiya. Ang katotohanan na ang Google ay handa na magbigay ng kanilang teknolohiya ng libre ay nangangahulugan na ang Yahoo ay hindi kailangang bumuo ng isang pangkat ng mga technician upang magsaliksik ng teknolohiya ng search engine. Dahil dito, huli na ang lahat ng malaman ng Yahoo kung paano magiging gateway ang mga search engine sa buong internet. Sa oras na iyon, ang teknolohiya ng Google ay ganap na sana ng perpekto at gaano man kahusay ang pangkat ng mga technician ng Yahoo. Walang paraan para malampasan nila ang teknolohiya ng Google sa napakaikling panahon. Hindi banggitin na nakuha na ng Google ang karamihan ng mga user at market share, kaya hindi na nila kailangan ang Yahoo. Napahiya at nagalit, pinutol ng Yahoo ang Google. Not that Google minded, dahil naging independent ang kanilang kumpanya. Kaya nagsimula ang pagtaas ng Google at pagbagsak ng Yahoo. "Handa akong magpatuloy sa pamumuhunan," sagot ni Jasper. Parehong nabigla sina Page at Brain sa sinabi ni Jasper. "Ano ang iyong mga kinakailangan bilang kapalit, Mr. Lane?"
Maingat na tanong ni Paige. Ngumiti ng makahulugan si Jasper. Sa masasabi ko, hindi na mangangailangan ang Google ng iba pang shareholder maliban sa aming tatlo. Kaya gusto ko nang hindi bababa sa 70% ng mga pagbabahagi. Parehong napakunot ang noo ni Paige at Brin. Naramdaman ng dalawa ang parehong bagay kay Jasper gaya ng naramdaman nila kay Morrison. Kasakiman. Ngunit hindi ako makikialam sa pang-araw-araw na pagpapatakbo ng negosyo, at hindi rin ako makikialam sa iyong mga karapatan sa pangangasiwa, paliwanag ni Jasper na parang naiintindihan ang pag-aalala ni na Paige at Brin. Napabuntong hininga si na Paige at Brin. Talaga, Mr. Lane. Nagkibit-balikat si Jasper at sumagot, malaking transaksyon sa negosyo ang pinag-uusapan dito at wala akong dahilan para magbiro tungkol dito sa iyo. Siyempre, para matiyak ang aking mga interes, kailangan mong tanggapin ang aking kahilingan na kontrolin ang mga karapatan sa pananalapi ng kumpanya. Tumango si Paige. Siyempre, ngunit ang iyong kinakailangang porsyento ay masyadong mataas. Humigop si Jasper sa kape niya at ngumiti kay Paige. Huminga ng malalim si Paige at nagkaroon ng tacit understanding kay Brin sa pamamagitan ng eye contact. Aniya, 70% ng shares, kung tutuusin. Nangangahulugan iyon na kailangan nating sipain ang iba pang mga shareholder at bawasan ang porsyento ng akin at ni Brin. Ito, ay medyo malaki ang gastos sa amin. Masyado man o hindi, depende sa kung ano ang makukuha mong kapalit. Para sa 70% ng iyong shares, makakatanggap ka ng $150 million. Ipinapangako ko na ang unang 100 milyon ay ililipat sa araw na pumirma kami sa aming kontrata at ang pangalawang batch ng 50 milyon ay darating pagkatapos ng 6 na buwan. Ang mga salita ni Jasper ang pumukaw sa ambisyon ni na Paige at Brin. 150 milyon. Napabuntong hininga si Paige sa gulat. Maging ang ekspresyon ni Brin ay naging excited. Sa sandaling iyon, ang Google mismo ay may market share na $100 milyong sa pinakamaraming. Gayunpaman, handa si Jasper na magbayad ng $150 milyong para sa 70% ng kanilang mga bahagi. Ang paggawa nito ay magiging triple sa presyo ng merkado ng Google. Samantala, nag-aalok si Morrison ng $60 milyong para sa 80% ng mga pagbabahagi at mga karapatan sa pamamahala ng kumpanya, na nangangahulugang maaari niyang tanggalin ang dalawang tagapagtatag na ito anumang oras. Kung ihahambing sa kabutihang loob ni Jasper, si Morrison ay nagbibigay lamang ng pinakamababa. Pwede akong pumirma sa kontrata anumang oras, ngunit hindi ako magtatagal sa Estados Unidos. Kailangan kong bumalik sa Summerland para harapin ang ilang bagay, kaya kung kailangan ninyong dalawa ng panahon para pag-isipan ito, mangyaring bigyan mo ako ng tugon sa lalong madaling panahon, wika ni Jasper. Sabay na sumagot sina Paige at Brin, no need, we agree. Ngumiti si Jasper at inabot ang kamay niya. Kung gayon, nais ko ang magiliw na kooperasyon. Nagkatinginan sina Paige at Brin tapos nakipagkamay sila kay Jasper. Sigurado akong mangyayari iyon. Sige, pwede na tayong pumirma ng kontrata bukas. Gaya ng napagkasundoan namin, hindi ako makikialam sa pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya, ngunit malaya kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras na gusto mo ng karagdagang opinyon. Siyempre, nasa iyo rin ang huling desisyon. I also hope that you can persuade the other shareholders as soon as possible dahil ililipat ko lang ang funds kapag nasa ilalim ng pangalan ko ang shares. Parehong tumango sina Paige at Brin sa sinabi ni Jasper. Aayusin natin ito sa lalong madaling panahon, Mr. Lane. Si Jasper ay nasa magandang kalagayan pagkatapos na maayos ang sitwasyon sa Google. Nang makitang maggagabi na, direktang pinasok ni Jasper ang dalawa sa isang suite at kinaladkad si Jack para mag-usap ng ilang oras. Ang lahat ay nagtatrabaho sa parehong industriya, at kasama sina Paige at Brin bilang mga nangungunang technician, nakapagbigay sila kina Jasper at Jack ng kaunting epiphanies sa aspetong iyon. Si Jack ay isa ring nangungunang propesyonal na tagapamahala, kaya nagawa niyang bigyan ang dalawa ng inspirasyon sa pamamahala ng negosyo. Ang kanilang pag-uusap ay napakasaya at tumagal ito hanggang hating gabi. 2:00 na ng madaling araw nang bumalik si Jasper sa kanyang kwarto at nakatulog pagkatapos humiga sa kama. Kinaumagahan, nagising si Jasper at nagplanong bumalik sa Summerland kapag pinirmahan niya ang kontrata sa Google. Gayunpaman,
Isang problema ang lumitaw nang sila ay pumirma sa kontrata. Mr. Lane, nakipag-usap na kami sa ibang shareholders and they were very willing to sell their shares. Pero bigla silang tumanggi kaninang umaga nang tumawag kami para kumpirmahin. Mukhang hindi nasisiyahan si Brain, nahihiya sa katotohanang may problemang lumitaw sa unang pagkakataon na nagpartner sila ni Jasper. Nagsabi sa amin ng totoo ang isa sa aming mga shareholder, na isa sa aming mga kaibigan, dahil medyo close kami. Sinabi niya sa amin na nagpa siya ang Lehman Investment Bank na makialam sa transaksyong ito kaninang umaga at hiniling na bilhin ang kanilang mga bahagi sa mataas na presyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 822. F***6. Dapat si Morrison. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Agad na umungol si Paige pagkatapos magsalita ni Brain. Tumingin si Jasper kay Paige at nagtanong, sino itong Morrison na sinasabi mo? Kumuyam ang panga ni Paige at sumagot, si Morrison ang Senior Investment Manager ng Lehman Investments. Nakipag-ugnayan na kami sa kanya noon para sa pondo ngunit masyadong malupit ang kanyang mga kondisyon kaya hindi kami pumayag. Sa totoo lang, nasa New York lang kami kahapon para makipag-ayos kay Morrison. Ngunit ang kanyang kondisyon ay magkaroon ng 80% ng mga bahagi ng Google at ang mga karapatan sa pamamahala nito para sa $60 milyong. Baka ibenta natin ang sarili natin sa kanya kung ganoon, kaya hindi tayo pumayag. Bumantong hininga si Brain at nagsalita, hindi lang si Morrison ang Senior Investment Manager ng Lehman Investments, kundi ang kanyang ama ay si Rogers, ang presidente ng Quantum Funds. Sa abot ng kanyang pag-aalala, maaaring tanggapin ng Google ang nakakahiyang mga kondisyon ng Lehman Investments o ito ay ganap na mawawasak. Hindi na ako nagtataka na gagawin niya ang ganoong bagay. Bahagyang napakunot ang noo ni Jasper, na hindi gaanong nakariyak dahil doon. Quantum Funds, Rogers. Matapos ang plano sa pagsajap ng $1 billion na stock ng Harbor City, nalaman din ng pamilya Lo at ng iba pang mayayamang pamilya kung sino ang may kasalanan. Ang Quantum Funds ang naging salarin sa likod ng lahat. Habang ang pinuno ng Quantum Funds ay si Soros, ang salarin sa likod ng krisis sa stock ng Harbor City ay ang pangalawang tagapamahala ng Quantum Funds, si Rogers. Ang unang pagkakataon na natalo si Jasper mula nang magsimula siya sa kanyang negosyo ay kay Rogers. Ang pagkawalang ito ay lubos na napagtanto ni Jasper na hindi niya kayang tingnan ang iba dahil lamang sa taglay niya ang alaala ng mundo bago siya muling magkatawang tao. Ang huling bagay na kulang sa mundo ay ang mga taong may kakayahang at si Rogers ay isa sa pinakanamumukod-tanging sa batch. Siya ay isang tao na maaaring gumawa ng sining mula sa kapitalismo. Hindi inaasahan ni Jasper na sa pagkakamali, nakilala niya ang anak ni Rogers, si Morrison, bago siya nakakuha ng rematch kay Rogers mismo. Hindi alam ni Jasper kung alam ni Morrison ang nakaraan nila ni Rogers, ngunit alam ni Jasper na ang Google ay isang pagkakataon na hindi niya palalampasin at hindi rin niya papayagan si Morrison na sirain ito para sa kanya. Magkano ang gustong bayaran ng Lehman Investment Bank para pigilan tayo? Diretsyong tanong ni Jasper. Nahihiyang sumagot si Paige, ayon sa aming kaklase, ang Lehman Investments ay handang magbayad ng doble sa aming inaalok para bilhin ang kanilang mga share. Natawa si Jasper doon at nagsalita, malaking halaga yan. Iyon ba talaga ang desisyon ng Lehman Investment Bank, o si Morrison ba ang nagdesisyon niyan sa kanyang sarili? Hindi naglakas loob sina Paige at Brain na sagutin ang tanong ni Jasper. Masyadong sensitive ang tanong. Sige, huwag kang mag-alala tungkol dito sa ngayon. Haharapin ko ito. Bumalik ka muna at magpahinga sa hotel. Tumanggaw naman sina Paige at Brain sa sinabi ni Jasper bilang pagsang-ayon. Ang pagkuha ng Google ay isa ng personal na laban sa pagitan ni Jasper at Morrison, o kahit na Jasper at Lehman Investment Bank. Madaling makakasosyo sina Paige at Brain ang taong handang magbayad ng pinakamalaki, ngunit hindi nila maiwasang madama na ginawa lamang ni Morrison ang hakbang na ito upang pigilan si Jasper na makuha ang Google. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 823. Kung tapusin nila ang kanilang pakikipagsosyo kay Jasper para sa mga kasalukuyang benepisyong nasa harapan nila, wala silang magagawa kundi ang ilagay sa ilalim ng kontrol ni Morrison. Pagkatapos ng ilang sandali ng talakayan at pag-iisip,
Parehong nagpasya sina Paige at Brain na hindi sila sasali sa laban nina Jasper at Morrison. Sa halip, maghihintay sila ng isang mananalo na lumabas at pumirma ng pakikipagsosyo sa sino mang nanalo. Ang pinagkaiba lang ay pareho silang pumabor kay Jasper. Pagkatapos ng lahat, kapag inihambing nila ang mga kondisyon, ang dalawa sa kanila ay makakapagpatakbo lamang ayon sa kapritsyo ni Morrison kung ang Google ay nahulog sa kanyang mga kamay. Ito ay isang bagay na tinanggihan ng duo. Matapos ayusin ang Paige at Brain, direktang nakipag-ugnayan si Jasper kay Paulson sa pamamagitan ni Jameson. Makalipas ang kalahating oras, nagpakita si Jasper sa opisina ni Paulson. President Paulson, kailangan ko ng tulong ni Colossal. Dumiretso si Jasper sa punto at sinabi kay Paulson kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, tiniyak niyang lampasan ang katotohanan kung gaano ka-promising ang Google at binigyang diin ang kasaysayan sa pagitan niya at ni Morrison pati na rin ang ama ng huli, si Rogers. Bahagyang kumunot ang noo ni Paulson matapos niyang marinig ang lahat. Kailangan mong maunawaan na ang Lehman Investment Bank ay hindi mas mahina kaysa sa Colossal, Lane. Dagdag pa, napakaraming magagawa ng Colossal sa iyong plano sa pagkuha. Ano ang gusto mong gawin namin at anong mga benepisyo ang makukuha ng Colossal mula rito? Natahimik sandali si Jasper. Pagkatapos timbangin ang kanyang mga opsyon, nagsalita siya, kailangan ko ng Colossal Investments para pigilan ang lahat ng malisyosong paggalaw na ginagawa ng Lehman Investment Bank patungo sa akin at sa Google. Tungkol sa iba pang mga laban sa negosyo, ako mismo ang haharap kay Morrison. Kalmadong nagsalita si Paulson, ang isang sagupaan sa pagitan ng dalawang partido tungkol sa pagkuha ng isang kumpanya ay kahawig ng isang auction. Kung sino ang magbabayad ng higit, panalo. Naniniwala ka ba na sulit na makipagdigma kay Morrison, o kahit kay Rogers, sa isang hamak na kumpanya, Lane? Higit pa sa akin, ito ay isang katanungan na kailangan din nilang isaalang-alang. Ang pagkakaiba lang ay kung magkano ang pinaniniwalaan naming handang bayaran ng kabilang partido para sa kumpanyang ito. Mahinahong wika ni Jasper. Natalo ako sa kanyang ama na si Rogers dati, kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang manalo sa labanang ito kasama ang kanyang anak. Humalaklak si Paulson at nagsalita, ikaw talaga ay isang kabataan. Naiinggit talaga ako sa inyo mga kabataan, pero hindi nyo pa rin sinasabi sa akin kung ano ang mapapala ni Colossal dito. You'll have my friendship, walang pag-aalinlangan na wika ni Jasper. President Paulson, ang aking pagkakaibigan ay lubos na katumbas ng halaga. Ang krisis sa subprime mortgage ng Estados Unidos noong 2008 ay mag-trigger ng pandaigdigang krisis sa pananalapi. Ang Lehman Investment Bank ay mauuwi sa pagkabangkarote habang ang Colossal Investments ay mawawalan ng $120.3 billion, halos malugi rin. Hanggat payag si Jasper at pinaniwalaan siya ni Paulson, ganap na kayang tulungan ni Jasper ang Colossal Investments na makaiwas sa nakakatakot na pagkawala. Dahil dito, ganap na umaasa si Jasper sa desisyon ni Paulson ngayon. Kung pumayag si Paulson, makakaligtas si Colossal sa krisis. Kung hindi sumang-ayon si Paulson, walang pagkakataon si Jasper na ihambing ang mga capitals sa Morrison nang walang tulong ni Colossal. Nang marinig si Jasper, tumahimik si Paulson. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinahong sumagot si Paulson, magtiwala ka sa akin kapag sinabi kong itatapon ko ang iba na parang galit sila kung sasabihin nila sa akin iyon, Lane. Kalmadong sagot ni Jasper, pero nandito pa rin ako. Talaga, dahil hindi ko akalain na galit ka. Marahil ang iyong pagkakaibigan ay nagkakahalaga ng kaunting puhunan mula sa Colossal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 824. Paglabas ng Colossal Investments, nakipag-ugnayan si Jasper kay Paige at Brain. Sinadya ni Jasper na makilala si Morrison sa pamamagitan ng dalawa, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin sa kanya ng dalawa na hinihintay ni Morrison si Jasper sa hotel. Walang pag-aalinlangan, bumalik si Jasper sa hotel. Sa executive lounge ng DoubleTree by Hilton Hotel, nakilala ni Jasper si Morrison. Ikaw ang nagnanakaw ng tinitignan ko, di ba? Umupo si Morrison sa sofa habang pinagmamasdan si Jasper na papalapit. Walang bakas na bumangon ang lalaki para salubungin si Jasper bagkus ay tinitigan siya ng mapang-asar na tingin na may bahid ng panunuya at panghahamak. Talagang mayabang ang tono ng lalaki.
Lumapit si Jasper kay Morrison na nakaupo pa rin at nagsalita, "Magnakaw. Sa tingin ko, hindi iyon ang tamang salita dito. Ayaw tanggapin ng Google ang iyong alok kaya sa halip ay pumunta sila sa akin. Napaka-normal niyan." Napangisi si Morrison at nilalaro ang singsing sa kanyang pinky habang dahan-daang nagsalita, "Kaka-rating mo lang dito, kaya marahil may mga bagay na hindi mo masyadong alam." Tumingin si Morrison kay Jasper ng masama. "Walang sino mang nagtangkang magnakaw sa akin ang nagtapos ng maayos. Walang sino man ang makakakuha ng gusto ko. Nakakaligaw ang tono mo. At dito ko naisip na ikaw ang presidente ng Lehman Investment Bank, imbes na investment manager," mahinahong wika ni Jasper. Napangisi si Morrison at nagsalita, "Ibig mong sabihin bilang investment manager, hindi ako kwalipikadong mag-alok ng ganoong kataas na presyo. Sige, gagamitin ko ang sarili kong kapangyarihan. Sabihin nating, quantum funds." Tiningnan niya ng mabuti si Jasper bago dahan-daang nagsalita, "I've done some digging on you. Ikaw ang huminto sa quantum funds, hindi ba? Naaalala ko kung paano sinabi sa akin ng aking ama na nakilala niya ang isang kawili-wiling tao nang siya ay bumalik. Ikaw ay dapat na ito kawili-wiling tao, kung gayon, bakit naman hindi pa ba sapat ang natutunan mo sa malupit na aral ng tatay ko?" Hindi na nagulat si Jasper na nalaman ni Morrison ang tungkol sa kanya, dahil karamihan sa mga ginawa ni Jasper noon ay hindi nalihim. "Nagkamali ka. Una sa lahat, noong nag-away kami ng tatay mo, natalo nga ako pero hindi rin siya nanalo. Siya at ako ay maaaring kumita ng higit pa mula sa Harbor Stocks. Nakakahiya na ako ay isang taong may lahing Summer, kaya nawalan ako ng ilang bilyon para pigilan ang iyong ama na kumita ng 10 bilyong kita." Sa sandaling iyon, ibinalik ni Jasper ang kanyang mga palad at walang pakialam na nagsalita, "Sa tingin mo ba ay tinuruan pa rin ako ng malupit na leksyon?" Naging malamig ang tingin ni Morrison habang inisya niya si Jasper, na nagsasabing, "Sa totoo lang iniisip mo na kaya mong mapagtagumpayan ang aking ama kung hindi dahil sa kakaibang sitwasyon." Anong kakaibang sitwasyon? Natatakot lang siya na baka maging sanhi siya ng pagkilos ng gobyerno ng Summerland. Kung nasaktan niya ang gobyerno ng Summerland, hindi lang ito magiging tanong kung gaano kalaki ang kita. Doon na sana natapos ang kabuuan ng quantum funds. Inilantad ni Jasper ang katotohanan ng sitwasyon at hindi iniwan si Morrison sa anumang lugar upang umatras. Ang quantum funds ay nagkaroon ng malaking panganib sa pag-atake sa Harbor Stocks. Ito ay halos kapareho sa krisis sa stock noong taon ng handover. Ang pagkakaiba lamang ay nasa krisis noong taon ng paglilipat, pinamunuan ng quantum funds ang buong Western capital sa ekonomiyang pinansyal ng lahat ng bansa sa Southeast Terra. Hindi may pagtanggol ng Harbor City ang sarili noon kaya humingi sila ng tulong sa gobyerno ng Summerland na gumawa ng hakbang. Sa oras na iyon, si Jasper ay naglalaman lamang ng sitwasyon sa loob ng pamahalaan ng Harbor City. Gaya ng inaasahan, nagdilim ang tingin ni Morrison habang nanunuya, "Anong silbi ng lahat ng usapan na ito? Gusto mong makuha ang Google. Kaya, maaari kang mangarap kung sa tingin mo ay hahayaan kita." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 825. Kung magbabayad ka ng 1 milyon, magbabayad ako ng 2 milyon, kung magbabayad ka ng 5 milyon, 10 milyon ang babayaran ko. Tingnan natin kung sino ang mas maraming pera. Nabalitaan ko na ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon sa pananalapi ngayon. Magkano ang pera mo para laruin mo ako? Mga ignoramus. Kailangan mong maunawaan na ang Summerland ay isang atrasadong bansang basura. Ang Estados Unidos ay ang pinuno ng mundo, samantalang ikaw ay palaging mananatiling isang kaawa-awang maliit na nilalang sa harap ko. Kung kaya kang ibagsak ng aking ama, maaari rin kitang durugan sa ilalim ng aking mga paa. Siyempre, para ipakita sa iyo kung gaano ka-generous ang mga Amerikano, I'm willing to give you a chance. If you're willing to comply, I'll probably give you a bit of compensation because that way, at least you won't have to go back as a penniless good for nothing. Kalmadong tumingin si Jasper sa kampante at ganid na si Morrison, na may tonong naiintriga, "Ganun ba? Pakinggan natin, kung gayon. Alam kong binili mo ang 27% ng mga bahagi ng Google mula kay Todd. Tingnan mo, bibilhin ko ang mga bahaging iyon mula sa iyo sa halagang $2 milyong.
Baka mas maganda ang mood ko sa ganoong paraan, sabi ni Morrison. Makahulugang sulyap ni Jasper kay Morrison at sinabing, mukhang optimistic ka talaga sa Google, ha? May kaunting pagbabago sa ekspresyon ni Morrison nang sabihin ni Jasper ang mga katagang iyon. Tinitigan niya si Jasper ng matinding sama ng loob. May pakiramdam siya na alam ni Jasper ang tungkol sa paparating na partnership sa pagitan ng Google at Yahoo. Gayunpaman, nanatiling kumpidensyal ang balita nito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Jasper sa sinabi niya? Ako ay may ugali na hindi hayaan ang iba na agawin ang mga bagay na gusto ko kahit gaano kabuti o masama ang bagay na iyon. I would rather throw it away instead, sabi ni Morrison na blanko ang mukha. Pagkatapos ay itinuro niya ang ilong ni Jasper at sinabing, ang isang taong nagmula sa isang mahirap at atrasadong bansa na tulad mo ay hinding-hindi mauunawaan ang batas ng kaligtasan ng Estados Unidos. Kayamanan ang tanging katotohanan, at ang puntong ito lamang ay nagpapakita na hindi ka sapat na kwalipikado para hamanin ako. Hindi ako susuko sa Google. Kung interesado ka, ipaglalaban na lang natin, mataray na wika ni Jasper. Nang makita kung gaano katigas ang ulo at pagiging walang utang na loob ni Jasper, nagalit si Morrison at malamig na sinabi, bakit hindi ka muna tumingin sa salamin at tingnan kung sapat kang kwalipikadong makipaglaban sa akin? Wait lang. Maya-maya, si Paige at Bryn ay darating na umiiyak sa akin na nagmamakaawa sa akin na bilhin ang kanilang mga share, samantalang ikaw ay matatanggal. Mananatili kang ignoramus magpakailanman. Habang nagsasalita siya, isang figure ang sumugod sa executive lounge. Mukhang masaya si Punch, nagliwanag ang mga mata ni Henry nang makita si Jasper. Tuwang-tuwa siyang sumugod para ibahagi sa kanya ang kanyang karanasan bilang isang pribadong may-ari ng eroplano. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang isang lalaking nakaupo sa harap ni Jasper na tinatawag siyang ignoramus. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Henry at hinampas si Morrison sa likod ng kanyang ulo, na muntik na siyang matambas sa lupa. Idiot, mabuti pang linisin mo yang bibig mo. Kung marinig kong magsabi ka ng mga masasamang bagay na ganyan sa ibang may lahing summer, I'll stomp the she asterisk T out of you. Moherf asterisk sacker, ang mga lalaki ngayon ay nakakatakot ang mga bibig, hindi ba? Lagi silang may mga paraan para sirain ang good mood ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 826. Ang paghampas ni Henry kay Morrison ay muntik nang masira si Jasper. Tinakpan ni Morrison ang likod ng kanyang ulo at lumingon, nanlilisik ang mga mata kay Henry. Tumango siya, sino ka? How dare you hit me? Alam mo ba kung sino ako? Papatayin kita. Nagulat si Henry nang marinig ang pamilyar na script. Siya ay isang trust fund baby. Tanong ni Henry na lumingon kay Jasper. Masyadong pamilyar ang mga salitang iyon at maaaring ituring bilang mga karaniwang opisyal na salita na ginagamit ng mga sanggol sa trust fund sa tuwing sila ay inaapi. Ang kanyang ama ay si Mr. Robin, ang presidente ng Quantum Fund, ang kanluraning kapitalista na nagdulot ng kaguluhan sa Harbor City share market dati, paliwanag ni Jasper. Naintindihan naman agad ni Henry ang nangyayari. Hindi na kailangan pang magsalita ni Jasper. Gaya nga ng kasabihan, kapag ang mga kalaban ay magkaharap, ang kanilang mga mata ay magliliyab sa puot. Ang ulo ni Morrison ay hinampas sa pangalawang pagkakataon. Maaaring bata pa at matatag si Morrison, ngunit si Henry ay nagsasanay sa kanyang sarili. Maliban sa pag-aaral ng ilang galaw kay Julian, madalas din siyang mag-gym. Walang alinlangan na mas mahusay siya kaysa kay Morrison, na ang mga kasanayan ay para lamang sa mababaw na pagpapakita. Sa makatuwid, pagkatapos ng dalawang magkasunod na welga, galit na galit si Morrison mula sa mga pag-atake na halos lumuwa siya ng dugo. Gayunpaman, wala siyang magagawa maliban sa titig na titig kay Henry. Masyado siyang nangangamba. Maglunsad ng counterattack. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na hahayaan na lamang ito ni Morrison. Tumawag siya, at sa loob ng 1 o 2, 6 hanggang 7 matangkad at matipunong bodyguard na nakasuot ng itim na suit at salaming pang-araw ay sumugod sa entrance ng executive lounge. Kahit sino ay maaaring sabihin na ang mga ito ay isang grupo ng mga mahusay na sinanay na propesyonal na mga bodyguard. Napakunot ang noo ni Jasper nang makita ito. Agad na bumungad sa pinto si Julian at tumayo sa harap ni na Jasper at Henry,
kalmadong nakatingin sa grupo ng mga bodyguard. Tumayo si Morrison at sinabi kay Jasper na may nakakatakot na ngiti, "This is the States. Nasa New York ka, teritoryo ko. How dare you put a finger on me? Idiot," ngini siya ni Henry. Napaawang ang bibig ni Morrison habang nakatutok ang tingin kay Henry, nakanguso. "Sino ka ba talaga? Lo ang apelyido ko. Huwag mo nang ikumpara ang pamilya mo sa pamilya ko. Ang tatay mo ay walang iba kundi isang high-class wage earner, wala siyang kwenta kumpara sa tatay ko," masiglang sabi ni Henry. Malamig na sabi ni Morrison, "I know. Ikaw si Henry Lo, tama. Isang walang kwentang bagay." Napatingin sa kanya si Henry. "Magsalita ka pa ng kalokohan at bubunutin ko lahat ng ngipin mo ngayon." Isang kamay ang tumapik sa balikat ni Henry, at tumayo si Jasper. May isang paraan lamang upang makitungo sa isang lalaking tulad nito, at iyon ay upang turuan siya ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan, sabi ni Jasper. Pagkasabi noon, tumingin si Jasper kay Morrison at sinabing, "Sigurado akong naihanda mo na ang sarili mo bago ka nagpakita. Huwag sayangin ang oras ng lahat. Ipakita mo sa akin kung ano ang nakuha mo. Gusto kong makita kung paano mo ako pinaplanong tanggalin." Tumawa si Morrison at mayabang na sinabi, "Pumunta ka sa United States para mailista si Sena, di ba?" "Oo, maaaring nakalista si Sena at may mahusay na pagganap sa presyo ng pagbabahagi, ngunit nagkamali ka ng pagpili upang masaktan ako. Hindi mo ba natatandaan kung anong linya ng trabaho ko?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 827. Pananalapi. May kakayahan akong sirain ang kumpanya mo, Sena. Magiging aral ito para sa iyo para mas malaman mo kaysa masaktan mo ako. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, kinuha ni Morrison ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang mga subordinate na matagal nang naka-standby. "Gusto kong kumilos ka kaagad at bugbugin ang mga bahagi ni Sena." Pakiramdam ni Morrison ay parang nag-transform siya sa isang malaking boss tulad ng mga nasa pelikula. Malapit na niyang durugan si Jasper hanggang sa mamatay at madali lang itong gagawin. Sa kabilang dulo ng tawag, gayunpaman, ang kanyang mga nasasakupan ay hindi sumagot kahit na matapos ang napakahabang panahon. "Anong ginagawa mo, mga idiot? Bakit hindi ka sumasagot?" Galit na tanong ni Morrison. Makalipas ang ilang oras, isang boses ang tumunog mula sa kabilang dulo ng tawag. Ito ay ang agarang superior ni Morrison, ang pangkalahatang tagapamahala ng Departamento ng Pamumuhunan ng Lehman Investment Bank. "Morrison, inaabuso mo ba ang kapangyarihan ng Lehman Investment Bank na gumanti sa isang tao para sa iyong sariling pribadong interes? Alam mo ba ang bigat ng sitwasyon?" Habang pinakikinggan ni Morrison ang boses sa kabilang dulo ng tawag, magkadikit ang mga kilay niya. Pinag-iisipan niya kung paano nalaman ito ng kanyang superior na si Dom. Matapos huminga ng malalim, hininaan ni Morrison ang kanyang boses at sinabing, "Mr. Dom, hindi ito tungkol sa aking pribadong interes. Si Sena ay may malapit na relasyon sa Colossal, na hindi kaaya-aya para sa aming investment bank." "Tama na, Morrison. Ang Colossal Investments ay nagbigay ng mahigpit na liham ng babala sa mga nakatataas ng Lehman, kaya mula ngayon, hindi mo na pinapayagang hawakan si Sena. Naririnig mo ba ako?" Walang oras makinig si Dom. Pagpapaliwanag ni Morrison at agad na pinutol. Nag-iba ang mukha ni Morrison nang hindi makapaniwalang sinabi niya, "Paano ito posible? Paano nalaman ni Colossal ang tungkol sa aking mga plano? At bakit nilabanta si Lehman para sa kapakanan ni Sena? Hindi ba sila natatakot na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang investment bank?" Ngumiti si Dom at sinabi sa makahulugang paraan, "Sa tingin mo ba ay hindi maisip ng mga lumang ibon sa board of directors ang iyong mga plano? Paano maaaring magsimula ng digmaan si Colossal at Lehman sa isang bagay na napakaliit? Ito ay babala lamang mula sa Colossal. Hindi sasaktan ni Lehman si Colossal para sa isang bagay na walang kabuluhan, okay? Hindi ko alam kung bakit ka lalaban kay Sena at wala akong pakialam sa mga diskarte at puwersang ginagawa mo, ngunit may isang bagay na dapat mong malaman at iyon ay hindi sasali si Lehman dito. Ito ay isang bagay na parehong napagkasundoan ng mga nakatataas sa Colossal at Lehman." Ibinaba ni Dom ang tawag pagkatapos sabihin ang mga katagang iyon. Sa harap ng madla,
Hinawakan ni Morrison ang telepono na kanina pa nagbibip at masama ang tingin kay Jasper habang sumisitsit. Ikaw ba ang nasa likod nito? Bagamat walang ideya si Jasper kung ano ang napag-usapan ni Morrison at ng lalaki sa kabilang dulo ng tawag, halos mahulaan niya na si Paulson ang pumasok at dinala ang isyong ito kay Lehman. Sa mga ganitong kaso, ang mga resulta ay karaniwang makikita sa lalong madaling panahon. Binigyan lang ni Colossal ng babala si Lehman sa pagkakataong ito. Hindi ito malaking bagay, ngunit kung hindi pinansin ni Lehman ang babala ni Colossal at gagawin ang mga bagay sa kanilang sariling paraan, ito ay magiging isang malaking hakbang ng kawalang galang sa Colossal, ang pinakamahusay na bangko sa pamumuhunan sa mundo. Tiyak na hindi nila hahayaang mawala ng ganoon kadali ang bagay na ito. Malamang na alam ito ng mga nakatataas ng Lehman, kaya tumanggi silang saktan ang Colossal para sa isang bagay na hindi sila mapapakinabangan sa anumang paraan. Kaya naman, natural na bumagsak ang mga plano ni Morrison. Maaaring isipin ng isang tao kung gaano kaagrabyado at kahihiyan ang nararamdaman ni Morrison ngayong hindi natuloy ang kanyang mga plano bago pa man niya mailabas ang kanyang kapangyarihan. Iyon lang. Napatawa si Henry, hindi na napigilan ang pagtawa. Masayang sabi niya, akala ko maghahadjust ka ng isang uri ng granada, marahil ay isang napakalaking granada, ngunit inilabas mo ang pinakamaliit na card sa deck. Ito ay sobrang nakakatawa. Ito ba ang IQ ng lahat ng trust fund na sanggol sa United States? Parang nagbuhos ng gasolina sa naglalagablab na apoy, ang mga salita ni Henry ay nagpapula ng mukha ni Morrison at halos mabaliw siya. Kasuklam-suklam ka lang, Jasper. Hindi ako makapaniwalang gumawa ka ng maruming pandaraya sa likod ko. Napaungol si Morrison. Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper. Ang taong ito ba ay isang tanga? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 828. Pinapayagan kang salakayin ako ngunit bawal akong lumaban. Tanong ni Jasper. Pulang-pula ang mukha ni Morrison. Sa sobrang kahihiyan ay sabik na siyang maghukay ng butas sa lupa at ibaon ang sarili dito. Akala niya pinagtatawanan siya ng lahat ng tao sa executive lounge, lalo na ang tanggang Henry Lo na iyon. Baka sa mukha ng lalaki na parang nagsasabing, nakakahiya ka naman. Naikuyom ni Morrison ang kanyang mga kamao at huminga ng malalim, malamig na sinabi, ang ibig mong sabihin ay binabalak mo akong labanan hanggang dulo, ha? Ito ay isang countermeasure lamang na kailangan kong gawin. Naging malamig at walang pakialam din ang ekspresyon ni Jasper. Matapos magpakawala ng malisyosong tawa, malamig na sumulyap si Morrison kay Jasper at sinabi sa mahinang boses, "Aren't you something, Jasper Lane? Maghintay at tingnan natin, kung gayon. Doblehin ko ang lahat ng ginawa mo sa akin ngayon at ibabalik ko ito sa iyo balang araw." Pagkasabi noon, tumalikod si Morrison at inakay ang kanyang mga bodyguard. Hindi siya pinigilan ni Jasper. Siya at si Morrison ay opisyal na naging sinumpaang magkaaway. Masyadong madalas na nakilala ni Jasper ang mga taong tulad ni Morrison. Siguradong mag-iisip ng paraan si Morrison para makapaghiganti. Ang pangunahing prioridad ni Jasper sa ngayon ay ang pagkuha ng Google dahil magbabago ang mga bagay kung i-drag niya ito ng napakatagal. Kung sinadya ni Morrison na labanan siya hanggang sa wakas, maaari itong mag-spell ng gulo at pukawin ang malalaking alon. Kaya naman, agad na nilapitan ni Jasper sina Brin at Page para kumonsulta sa iba pang shareholders para magawa mga desisyon tungkol sa pagbili ng mga pagbabahagi. Sa kabilang banda, si Morrison ay mukhang malungkot nang umalis sa Hilton Hotel. Mr. Morrison, ipagpapatuloy ba natin ang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga shareholder ng Google at bilhin ang kanilang mga bahagi batay sa nakaraang alok? Tanong ng isang confidant. Bilhin mo ang aking asterisk sa. Nagmura si Morrison. Natigilan ang Katie wala nang makita ang nagbabawal na ekspresyon ni Morrison. Babalik tayo. Kailangan kong makita agad ang aking ama. Mariing sumirit si Morrison. Di nagtagal, umuwi si Morrison at nadatnan si Robin na nagtatrabaho sa kanyang pag-aaral. Napaangat ng ulo si Robin nang marinig niyang bumukas ang pinto at napakunot ang noo niya nang makita ang mukha ni Morrison. Bakit parang galit na galit ka? Ano ang tanda ng sampal sa iyong mukha? Nakipag-away ba kayo? Galit na galit si Morrison nang marinig ang mga tanong ni Robin at nagsalita sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin, "Pare, gusto kong sirain ang pamilya ng Lo ng Harbor City.
Sinampal ako ni Henry Lo na tanga. Isinara ni Robin ang kanyang laptop pagkatapos marinig ang kanyang sinabi at walang humpay na sumagot, sa tingin mo ba ay sa akin ang Quantum Fund? Nagalit si Morrison, sumisigaw, hayaan ko na lang ba siyang saktan ako ng walang kabuluhan? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari, sabi ni Robin. Ikinwento ni Morrison ang pangyayari at pinalo niya ang kanyang kamao sa study desk, galit na sinabi, hindi pa ako nakaramdam ng higit na kahihiyan sa buhay ko, ni hindi pa ako nakaranas ng ganoong katinding pagkawala. Sino siya sa tingin ni Jasper? Nabaliw na ba ang mga lumang ibon sa Colossal Investments? Bakit sila nakatayo sa tabi niya hanggang sa hindi sila magdadalawang isip na banta si Layman? Anong alam mo? Umiling si Robin. Akala niya ay napaka-immature lang ng kanyang anak. Hindi ibig sabihin na anak kita ay kaya mong itapon ang iyong timbang. Matapos ang lahat ng sinabi at tapos na, ang Layman ay mas makapangyarihan pa rin kaysa Quantum. Kapag ang mga interes ay kasangkot, ang mga lumang ibon na iyon ay hindi man lang magpapakita sa akin ng anumang paggalang, lalo pat magpapakita sa iyo ng anuman. Ano pa, nangyayari lahat ng ito dahil na-offend mo si Colossal. Sino ka sa palagay mo para magkaroon ng ganoong nakakabaliw na mapagmataas na ideya? Sa pagtanggi na humiga ito, sinabi ni Morrison, ngunit ama, ang Quantum Fund ay gumawa ng maraming kita para sa kanila sa ilalim ng iyong pamumuno. Ano man ang lahat, nakakuha sila ng napakalaking kita sa insidente ng pagbabahagi sa merkado ng Harbor City noong nakaraang taon. Ganyan ang mga kapitalista. Tinitingnan nila ang kita, hindi ang damdamin. Ikinaway ni Robin ang kanyang kamay. Malinaw na hindi niya sineseryoso ang mga sinabi ni Morrison. Ang mga batas ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng iniisip mo. Mayroon silang napakatatag na pundasyon sa Harbor City, at sa ilang lawak, ang apat na pinakamayayamang pamilya ay Osenso at Otres ng sama-sama. Kabilang dito si Wallace Langdon, ang matandang Zorro. Sa tingin mo kakampi natin siya. Ang matandang Zorro na iyon ang pinakamahirap pakitunguhan at hindi magdadalawang isip na kagatin tayo ng marahas sa mga panahong kritikal. Higit sa lahat, ang mga batas ay may pinakamatibay na ugnayan sa gobyerno ng Summerland, at hindi nila papayagan ang sinuman na ibagsak ang reputasyon na itinayo nila ng husto para sa mga negosyanteng Summer sa ibang bansa ng ganoon lang. Sa makatuwid, maaari mong patuloy na mangarap tungkol sa pagharap sa mga batas. Pagkasabi nito, tiningnan ni Robin ang marka ng sampal sa mukha ni Morrison at nagpatuloy na nakakunot ang noo, gayunpaman, lahat ng ito ay isang teorya lamang ng laro sa mas malaking sukat. Ang nasangkot mo kay Henry ay walang iba kundi isang pagtatalo sa pagitan ng mga bata. Kung ganoon ka kakayanin, gamitin ang iyong sariling mga kakayahan para magdusa si Henry ng mga pagkalugi ng walang sino mang nag-aalala tungkol dito. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Tumaas ang kilay ni Morrison at tumayo, pare, gusto kong ilipat sa Terre Regional Branch ng Layman Investment Bank bilang presidente. Tulungan mo ako. Nagmuni-muni muna si Robin bago sinabing, si Johnson ang kasalukuyang presidente ng Terre Regional Branch. Masyado na siyang matanda, bukod pa rito, ang kanyang mga diskarte sa pamumuhunan ay napakakonserbatibo at siya ay pinipilit sa bawat hakbang ng Colossal sa Summerland Market, na nagdulot ng kawalang kasiyahan sa mga nakatataas sa Layman mula noong nakalipas na panahon. I'll handle this for you. But you must remember that Henry is easily deal with while Jasper is the real pain in the asterisk sa. Ano man ang gawin mo, siguraduhin gagawin mo ito sa isang malinis na welga at huwag siyang bigyan ng pagkakataong bumangon muli. Kung hindi, iminumungkahi ko sa iyo na huwag gumawa ng anumang bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 829. Matapos umalis si Morrison mula sa pagkuha ng Google, kasama ng page at kooperasyon ni Brain, ang kasunod na pagkuha ni Jasper ay nagpatuloy ng walang hadlang. Hindi naging madali si Jasper sa mga shareholder na nagbebenta lamang para kumita ng magandang presyo. Ibinaba niya ang presyo ng 30% at nagpakawala. Ibinigay ni Page at Brain kay Jasper ang kanilang buong kooperasyon. Ang mga shareholder na ito ay talagang naging malungkot sa kanila dati nang ang Google ay muntik nang mahulog sa mga kamay ni Morrison dahil sa kanila. Ito ay katumbas ng pagkito sa buhay ni Brain at Page. Higit pa rito, binili ni Jasper ang bahagi ng kanilang mga bahagi sa mataas na presyo. Sa huli,
Gumastos si Jasper ng $120 milyong para makuha ang 70% ng kabuuang share ng Google at naging pinakamalaking shareholder ng Google. Samantala, sina Page at Brin ang dalawang natitirang shareholder na may hawak ng 30% ng kabuuang bahagi. Ang natitirang mga shareholder ay pinalabas ni Jasper. Sa sandaling ito, ang mga shareholder na iyon, kabilang si Todd, ay nadama pa rin na parang gumawa sila ng isang kapalaran. Sa Sena shares na ibinigay ni Jasper kay Todd, na tumataas pa rin sa panahong ito, si Todd ay nakakuha ng halos $80 milyong. Sa madaling salita, ang 27% na pagbabahagi ng Google ay isinalin sa $80 milyong, na ginawa itong isang talagang kumikitang deal kahit gaano pa ito tingnan. Sa kritikal na yugtong ito, halos kasabay na natapos ni Jasper ang kabuuang pagkuha ng Google, nag-anunsyo ang Yahoo! Sumang-ayon ang Yahoo na makipagsosyo sa Google sa pamamagitan ng ganap na paggamit ng teknolohiya ng search engine ng Google. Bigla na lang, mula sa pagiging underdog ang Google na pinagdududahan ng lahat ay naging isang bagong sensasyon na na-back up ng Yahoo! Mabilis itong naging nangungunang bahagi ng merkado sa paghahanap sa internet sa US. Nang makatanggap ng balita sina Page at Brin tungkol dito, katatapos lang nilang tapusin ang kontrata kay Jasper at nakatanggap sila ng $1 bilyong na tseke mula sa kanya. Diyos ko, tiningnan ni Page ang tseke sa kanyang mga kamay na may tulalang ekspresyon at pagkatapos ay tumingin kay Jasper, pakiramdam na ang buong pagsubok na ito ay bahagyang hindi patas. Kung ang balita ay inilabas isang araw ng mas maaga, ang halaga ng Google ay tiyak na higit pa rito. Mr. Lane, dumobol ang $120 million investment mo pagkakumpleto lang, ani Brin na may kakaiba sa mukha. Sa puntong ito, nagsimula siyang magtaka kung naplano na ba ni Jasper ang lahat ng maaga. Paano pa niya ipapaliwanag ang pagkakataong ito kung hindi? Sa kabila nito, nangatuwiran si Brin sa kanyang sarili at naisip na imposible iyon. Kung siya, ang partidong kasangkot, ay hindi man lang alam kung ano ang ginagawa ng Yahoo! Paano malalaman ni Jasper? Gayunpaman, nakaramdam pa rin si Brin ng hindi pagkakasundo dahil ibinente niya ang kumpanya sa pinakamababang presyo nito sa mismong araw na tumaas ang halaga nito. Tumawa si Jasper. Naniniwala ako na ang Google ay gagawa ng mas mahusay kaysa dito sa hinaharap. Ang kaunting magandang balitang ito ay simula pa lamang ng pag-usbong ng Google. Napangiti sina Brin at Page nang marinig ang sinabi ni Jasper. Hindi na maibabalik ang ginawa. Ang kontrata ay nilagdaan at ang mga bahagi ay nailipat. Natanggap pa nila ang kanilang mga tseke. Huli na para sa pagsisisi. Magsaya ka at maging malayo ang paningin. Tinapik ni Jasper ang balikat nila. Labis siyang nakiramay sa mga ito at hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating ng balita. Ang Google ay magiging isang pandaigdigang merkado sa Estados Unidos sa hinaharap. Huwag tumuon sa maliliit na benepisyong ito na makukuha mo sa pakikipagsosyo sa Yahoo! Tumango si Page at sinabing, oo, ang layunin namin ay gawing mahusay ang Google. Tulad ng Yahoo!, BIM, at Worsoft. Pagmamayari na ngayon ng Google ang pinaka-advanced na teknolohiya ng algorithm ng ranking sa web. Ang kulang na lang ay ang mga pinagsama-samang user. Ang pakikipagsosyo sa Yahoo! Ay isang pagkakataon para sa amin, ngunit iminumungkahi ko na huwag masyadong umasa sa Yahoo! Sa aking palagay, sumang-ayon lamang ang Yahoo! Na makipagtulungan sa iyo dahil hindi pa nila nakikita ang potensyal ng market ng search engine sa hinaharap. Kapag sa wakas ay napagtanto nila kung ano ang nangyayari, natatakot ako na ang Google ang unang sisipain ng mga ito. Napakabagsik ng tono ni Jasper. Sa partnership na ito, kailangang gawin ng Google ang dalawang bagay, mag-ipon ng data ng user at pahusayin ang teknolohiya nito. Ito lang ang dalawang bagay na pag-aari ng Google. Kahit na umalis ang Google sa Yahoo!, maaari pa rin itong masakop ang merkado nang wala sa oras. Nang marinig ang sinabi ni Jasper, tumango sina Page at Brin bilang pagsang-ayon. Nang maglaon, umalis sina Page at Brin sa New York upang maghanda para sa pakikipagtulungan ng Google at Yahoo! Kinakalkula ni Jasper ang kanyang mga ari-arian. Ang paunang $300 milyong ay ang tubo na nakuha niya sa pamamagitan ng pag-cash out ng mga bahagi pagkatapos may lista si Sena. Ito ay ginawa sa saligan na siya ay may ganap na kontrol sa kumpanya. Gayunpaman,
Ang pagbili ng isang pribadong eroplano at pagkuha ng Google ay nagkakahalaga ng halos 180 milyong US dollars. May natitira siyang 120 milyong dolyar. Bagamat muling tumaas ang mga presyo ng bahagi ni Sena sa panahong ito at umabot sa bagong mataas na 150 US dollars, kahit na ang pinakamainit na bahagi ay bumagsak balang araw. Ngayon, napagtanto ni Jasper na nagsisimula ng humina ang mga presyo ng share ni Sena. Kung walang pangunahing balita, ang mga presyo ng pagbabahagi ni Sena ay tuluyang maaayos sa pagitan ng 130 hanggang 140 US dollars. Iyon din ay upang sabihin na si Jasper ay maaaring muling mag-cash out ng humigit kumulang 40 milyong US dollars mula sa share market. Sa kasalukuyan, ang JW Investment Company ay nangangailangan ng mga pondo upang suportahan ang pagpapaunlad ng iba't ibang mga subsidiary. Lugi pa rin ang operasyon ng JW, kaya hindi nag-atubili si Jasper na i-cash out ang 40 milyong US dollars. Sa kabuuan, 160 milyong US dollars at Google ang dalawang bagay na nakuha ni Jasper mula sa kanyang paglalakbay sa Estados Unidos sa pagkakataong ito. Ang pera ay hindi malaking isyo dahil ito ay gagamitin upang tumulong sa anumang mga emerhensya na maaaring kaharapin ni JW. Ang pagkuha ng Google ay ang highlight ng palabas. Matapos makumplito ang lahat, wala nang ibang magawa si Jasper sa United States, kaya dinala niya sina Henry at Julian sa isang pangunahing supermarket sa States para bumili ng ilang luxury goods bilang souvenir sa pagbalik nila. Ang mga ito ay para kay Wendy, Dawson, sa kanyang mga magulang, at iba pa. Ang pagbibigay ng regalo ay talagang mahalaga. Gumastos si Jasper ng daan-daang libong dolyar, humigit kumulang 3 hanggang 4 na milyong summer dollars, nang walang kahit isang pagsimangot. Ganito ang mapurol na buhay ng mayayaman. Si Jasper, na nagplanong bumalik kinabukasan, ay nakatanggap ng tawag ng gabing iyon at nakipag-ugnayan sa Gulfstream Aerospace upang humiling ng magdamag na flight pauwi. Ang kanyang ama, si Charlie Lane, ay na-hospital matapos nabugbugin ng isang tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 830, Norito City International Airport sa Summerland. Ang Gulfstream G500, isa sa dalawang pribadong eroplano ng modelong ito sa buong mundo, ay magandang lumapag sa runway ng paliparan. Maraming mga turista at maging ang mga empleyado ng paliparan ay tumingin sa hindi pamilyar na hitsura ng sasakyang panghimpapawid. Tanging ang mga piloto, na madalas na nakakasabay sa kasalukuyang balita tungkol sa mga sasakyang panghimpapawid, ang nakakilala sa pinagmulan ng sasakyang panghimpapawid. F***me, tingnan mo yan, Brett. Hindi ba iyan ang Gulfstream G500 na nakita natin sa Pilot Magazine noong isang araw? Sa sabungan ng isang Boeing plane na malapit nang magtaksi papunta sa runway, napanganga at napabulalas ang co-pilot sa Gulfstream G500, nakakalapag lang sa runway at papasok na sa apron. Agad namang tumalikod si Brett, ang piloto, at nakilala ang pribadong eroplano sa unang tingin. Sabi niya habang naglalaway, "Are you kidding me?" Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay nakakuha lamang ng permit sa pagbebenta ngunit may nakabili na. Ito kaya ang pagsubok na paglipad ng Gulfstream na pinalipad ng sarili nilang mga empleyado. Nakakita ka na ba ng dayuhang pribadong eroplano na lumilipad patungong Summerland para sa isang pagsubok na paglipad? Ito ay dapat na isang bagong sasakyang panghimpapawid na binili ng isang super rich boss, sabi ng co-pilot na tila alam na alam niya ito. Damn! Ang mga mayayamang tao na ito ay sadyang nakakalito, bumibili ng eroplano sa sandaling ito ay nakalista sa merkado. Magkano ang halaga nito? Hindi pera ang pangunahing bagay dito kundi ang network ng taong iyon. Nakakabaliw isipin kung gaano kalawak ang network ng taong ito para makabili kaagad ng private plane pagkatapos nitong may lista, naiinggit na sabi ng co-pilot. Sa ilalim ng hindi mabilang na naiinggit na mga tingin, ang Gulfstream ay dahan-daang huminto sa tarmac. Naunang bumaba ng eroplano si Jasper. Si Jasper ay walang mood o oras upang pahalagahan ang katotohanan na siya ay bumalik sa kanyang bansa. Dumiretso siya kay Wendy na naghihintay na doon. Anong mali? Tanong ni Jasper na may pagtatampo. Walang lalaki ang makakayanan na ang kanilang mga magulang ay binugbog ng iba. Si Jasper ay isang taong may katayuan at pagkakakilanlan, na siyang higit na dahilan kung bakit hindi ito dapat payag ang mangyari.
Kung hindi man lang niya maprotektahan ang kanyang mga magulang at ang kanyang pamilya, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng napakaraming kapangyarihan at kayamanan? Wala nang oras si Wendy para makipagbati sa kanya at sinabing, huwag kang magpanik. Maayos naman si Tito pero nabalian ng tadyang. Kailangan niyang magpahinga. Iniimbestigahan na ng tatay ko ang mga detalye. Sa sinabi sa amin ni Uncle, na mamasyal siya nang makipag-away siya sa isang binata na naglalakad ng kanyang aso. Ang binata na iyon ay nagtipon ng ilang lalaki para bugbugin siya. Punta muna tayo sa ospital, sabi ni Jasper sabay hawak sa kamay ni Wendy. Sumugod si Julian para paandarin ang sasakyan. Si Henry lang ang nakasunod sa likod. Para kay Jack Tanner at sa iba pa, inayos ni Jasper ang isang flight crew na lumipad sa Gulfstream magdamag para ipadala sila pabalik sa Swallow Capital. Kakalista pa lang ni Sena, kaya maraming bagay na kailangang hawakan sa punong tanggapan. Napakahalaga na naroon ang management team. Henry, dapat ba akong kumuha ng magpapadala sa iyo sa isang hotel para makapagpahinga? Tanong ni Jasper. Sumilay ang ngisi sa mukha ni Henry habang sinabing, ayos lang. Pupunta ako at titingnan kasama ka. Magkaibigan tayo. Hindi naman siguro ako pumikit kapag may nangyaring ganito, diba? Sige na. Ngumiti si Jasper ng pasasalamat sa kanya at sumakay sa kotse kasama si Henry. Pangkalahatang ospital ng lalawigan ng lungsod ng Norites. Si Jasper at ang grupo ay sumugod sa intensive care unit. Nakilala ni Jasper ang kanyang mga magulang sa ward. Kamusta ang pakiramdam mo, Dad? Pumunta si Dad sa kama at nag-aalalang nagtanong.